Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel at ang atin mismong Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. Sa araw na ito, makakasama niyo po si Ka-Eric. Hindi na natin tawagin ito daw na ayon sa ating mga supporters, huwag nang tawagin na video analysis at video talakayan. Tatawagin na natin itong talakayang bayan sa makabuluhang mga issue. So, talakayang bayan with Ka-Eric po ito. Ibig sabihin, tinatalakay natin ang mga mahahalagang balita at mga impormasyon at binibigyan natin ng analysis at pagpapaliwanag. Kaya, araw-araw niyo po makakasama si Ka-Eric sa Balitang Talakayan. Subalit, uploaded video na po natin yon. Nire-record natin at ginagawa natin ng video presentation. Okay? So, balita at talakayan with Ka-Eric. Yun na po ang tatawagin natin sa ating mga video programs. Okay? Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel, sa ating Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. Mga kababayan, sa mga suki po natin, huwag nyo rin pong kalimutan sana na suportahan ang ating Bigwas ng Agila. Daily din po kami dyan, halos araw-araw mayroon po kaming episode ni Ma'am Lorraine Marie Badoy, ang aking naging kapartner noon sa Laban Kasamang Bayan, nang binibira natin at dinudurog ang CPP, NPA, NDF during the time ni Pangulong Rodrigo Duterte, at doon po yun sa SMNI kay Pastor Apollo Kibuloy na voluntary support para labanan at tapusin ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. So ngayon, magkakasama kami ni Ma'am Lorraine Marie Badoy, si Ma'am Lorraine, sa Bigwas ng Agila. So mayroon tayong balita at talakayan with Ka-Eric at mayroon po tayong Bigwas ng Agila. Of course, more than 88,000 na po ang subscribers sa channel na Ka-Eric Celis YouTube channel at utang na loob po namin yan sa inyo. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pananaw itong pagpayag ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber, o ito yung Chamber of Judges nila na humahawak sa mga kaso na inireklamo laban kay Pangulong Duterte. At ang naging posisyon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya haharap pa sa anumang proceedings ng ICC, which was outright, deliberate, and categorical declaration of rejection and defiance, no? Pagtanggi at pagtakwil sa otoridad na sinasabi ng ICC, bagamat matalas ang kanyang naging pahayag, ay tinanggap pa rin po ng ICC Pre-Trial Chamber na kilalanin ang desisyon ni Pangulong Duterte na wag nang mag-appear physically o kaya via online dito sa gaganapin sa darating na February 23, 24, and 25 na reading of charges, no? Bali, babasahin po yung mga charges, parang pre-trial nga sa korte, at kung ano po ang mga inaakusa, ano po ang kaakibat ng mga insidente at mga kaso o mga allegations laban sa kanya patungkol sa inihaharap na reklamo sa kanya sa ICC. So, malaking bagay na rin po, mga kababayan, itong update na hindi na ipipilit pa ng ICC na i-require ang physical presence o kahit man lang online presence ni Pangulong Duterte. At nagpapakita po ito na naaantig din kahit papaano, siguro, ang pagiging makapal ang apog nitong ICC na pakialamero sa pangloob na usapin ng ating mga judicial processes na siya naman pong iginigiit ni Pangulong Duterte, na wala pong anumang jurisdiksyon o anumang otoridad na pwedeng ipatupad ang ICC sa kanyang pagkatao, lalo na ang iligal na pagpapakulong, sapagkat ang ICC ay hindi po bahagi ng ating pangloob na proseso ng hudikatura ng sistema ng ating judicial and legal system na nag-ooperate and very functional. Subalit, pinadukot pa rin po ng gobyerno ni Marcos si Pangulong Duterte at iligal na ipinatapon at ipinakulong sa ICC detention facility dyan po sa may Netherlands.
Yan po ay isang hakbang sa bahagi ni Pangulong Duterte na nakikita ng buong mundo na hindi po niya pinapayagan ang ganitong pagpapatuloy na paglapastangan at paglabag na ginagawa ng ICC sa mga batayang karapatan pang-politika at pang-sibil o yung tinatawag po na civil and political rights ni Pangulong Duterte, sapagkat yan po ay ginagarantiya at pinoprotektahan ng United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights, na siya naman pong hayagan na nilalabag nitong ICC. Kaya tama lang ang naging desisyon ni Pangulong Duterte na mag-issue ng ganun pong lantaran at matalas na pagtatanggi at pagtatakwil sa otoridad o ano pa mang jurisdiksyon na gustong gawin ng ICC over the persona of former President Rodrigo Duterte. Ano po ang mga implications nito ng naging posisyon ni Pangulong Duterte? Una, nagkaroon ng political attention sa kanyang kaso worldwide. At maraming mga bansa ang nakakaintindi at nakakakita ngayon na talaga namang nilalabag ang mga fundamental at batayang karapatan ni Pangulong Duterte by no less than a tribunal which parades itself as an arbiter of justice, lalo na sa mga kaso ng war crimes o crimes against humanity. Pero ito pala ay tagapaglabag na mga fundamental at mga batayan na karapatan ng mga mamamayan, kagaya ng kanilang ginagawa ngayon na illegal na pagkustody, illegal na pagpapakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. So there is a significant na pag-angat ng political attention or information interest sa kalagayan po ni Pangulong Duterte because of that statement. Malaking bagay yon para maiproject po ang kanyang kalagayan na siya ay patuloy na pinipersecute, incarcerated unjustly, and being denied of the protection and guarantee of his fundamental civil and political rights. Pangalawa, nakita ng ICC na palaban si Pangulong Duterte. And their process, kung ipipilit nila ang mga bagay na baluktot at bagamat wala na nga silang ano paman na mga jurisdiction or authority, dahil nga ang kanilang authority by virtue of the treaty ng Rome Statute ay na-terminate po ito noong March 2019 officially. At wala na silang anumang treaty authority over any entity or any instrument of the Philippine sovereign state. And that is exactly what former President Rodrigo Duterte wants to tell the world, that this ICC, no matter how they are bogus in many countries, kung mahina po ang gobyerno doon at mahina ang leader, ay pwede silang manghimasok at mangialam sa mga pangloob na usapin ng mga bagay na hindi nila dapat nasasakop. At ito ay tinatawag na foreign intervention o dayuhang pangingialam. And that is the principle on the line of categorical message na gustong ipaabot ni Pangulong Duterte. So, political attention, yung pag-expose ng abuso ng ICC, at ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng kanyang leverage na kung hindi man lamang pinapansin at binibigyang halaga ang mga petisyon at motion na inihahain ng kanyang mga abogado sa ICC, bagamat ito ay pre-trial and wala pang proper trial na nagsisimula, subalit parang tinatrato na isang guilty na individual si Pangulong Duterte. Tama lamang na ipakita niya ang kanyang pagtatanggi at pagtatakwil dito sa mapang-abuso at mapagsamantala na paggamit ng labis na otoridad ng ICC, kahit pa na ito ay questionably at maanomalya ang sirkumstansya ng pagkakaroon nila ng physical custody kay Pangulong Duterte, dahil ibinunga po ang ganyang physical custody ng isang iskandalusong pagtataksil, pagtatraidor ng sariling gobyerno ni Pangulong Duterte, which happens to be the government of Marcos and Romualdez. Ipinadukot siya. Ang tawag dyan, technical, ay extraordinary rendition. And that is a violation
of any protocols on the guarantee of protection of human rights and civil and political rights as well. Kaya tama lang na gamitin na plataforma ni Pangulong Duterte ang kanyang mga pagpapahayag so that the social media can be an instrument para ma-propagate, ma-spread out, at ma-popularize ang kanyang mga pananaw na napakahalaga din po para magkaroon, sabi ko nga, ng kaakibat na political reaction from other leaders and governments of the world upang makita nila kung gaano kalala at gaano kalapastangan po ang illegal na pagkakadetine mula doon sa illegal na pagpapadukot, rendition at mga pakikipagsabwatang parang sindikato na uri ng operations na mayroon po itong ICC. Kasabwat, siyempre, ang gobyerno ni Marcos na takot sila na mananatili po ang physical presence ni Pangulong Duterte sa Pilipinas sapagkat ito po ay pwedeng magdulot ng malawak at malakas na inspirasyon upang mas lalong sumulong pa o magpakatatag pa ang mga opposition movement na totoo dito sa Pilipinas. Hindi po yung peke at nagkukunwaring oposisyon na grupo nila Hontiveros, nila Pangilinan at nila Dilima. No, they are not the opposition. Dilima, Hontiveros, and their group, no, and Pangilinan and Trillanes, they are called the political mercenary operators. Extension ng kabalbalan sa politika na marumi ni Marcos ang grupo ni Hontiveros na Akbayan, which is actually hilaw na komunista or pretentious communists, no, or pseudo-communist. Mga duwag naman, hindi naman na handang lumaban ng armadong pakikibaka at sila ay pa-infiltrate lang sa gobyerno. Kagaya nito mga komunistang terorista na operatiba ng CPP, NPA, NDF. So the group of Akbayan and Hontiveros and the group of Dilima and other yellow-pink survivors and Trillanes and Lamas, they are not opposition. Even itong sila Cielo Magno. They are political operators acting as mercenary. Mga birador ni Marcos na pinupunduhan upang atakihin at durugin ang mga Duterte political groups. Lalo na po si former President Duterte at si Vice President Sara Duterte. How can they become an opposition when they are part of the entire operations ng kasindikatuhan nila Marcos at nila Romualdez? Kung nakikinabang sila sa pinagnakawan at pinagdurubuhan sa pundo ng bayan at tiba-tiba sila sa mga bayad na nakukuha nila mula sa kanilang pagbebenta ng kanilang serbisyo bilang mga political mercenary and political prostitutes ni Marcos at ni Romualdez. So they are not the opposition. Kaya nga sinasabi ko na ang tunay na oposisyon ay talagang nagkaroon na ng malinaw at malakas at matatag at tunay na leader sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte. Sapagkat ang kanyang ama, si former President Duterte po physically ay hindi na kayang gampanan pa ang pagiging leader ng political opposition movement sa Pilipinas sapagkat siya po ay illegally detained sa Europe. So it is imperative for Vice President Sara Duterte to level up and take up the cudgels and take up the lead sa buong opposition movement na totoo na tumutuligsa, tumututol at lumalaban sa mga kasindikatuhan at kabulukan at abuso na ginagawa ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Not the kind of pretentious and deceivers, mga mapanlinlang at mapanloko na kulokoy na nagkukunwaring oposisyon na grupo daw nila Hontiveros, nila Boy Tartar Lamas, si Trillanes, si Dilima, and even itong grupo nila Leni Robredo. They are not opposition. They are part of the broad alliance ng sindikato na gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Yan po ang totoo dyan. Kaya tamang-tama ang statement na inilabas ni Pangulong Duterte was delivered at a time na kailangang mailinaw at maiguhit po ang linya to draw the line kung sino at ano ang tunay na sukatan ng pagiging tunay na oposisyon laban sa mandarambong, bulok at kurakot na gobyernong umiiral sa ilalim ni Marcos at Romualdez. And definitely, hindi po mga oposisyon
o anumang mga pagpapakilala na gusto nilang i-consider sila as political opposition, again, itong grupo ni Hontivirus, grupo ni Boy Tartar Ronald Lamas, ni Trillanes, ni Dilima, nila Jokno, nila Pangilinan, they are not the opposition. Even Leni Robredo. They are in the broad tactical alliance in conspiratorial connection, nakikipagsabwatan, ibig sabihin, kay Marcos at kila Romualdez. Kaya maraming salamat, Tatay Digong, for being so timely in issuing your statement. Kasabay po ito ng hayag na pagdeklara ni Vice President Sara Duterte that she is now ready to offer her life, her strength, her future to become the President of this country. At upang maibalik at maibangon ng tama ang totoo at tunay na tapang at malasakit sa isang tama at matuwid na gobyerno. Yan ang tatak ng isang tinatawag nating Dutertismo. It's a system of values and principles na ang layunin po ay maging malakas laban sa kriminalidad, korupsyon, sindikato, terorismo, at dapat malakas ang loob at paninindigan sa pagpapatupad ng tamang rule of law, ng strong political will, hindi para abusuhin ang taong bayan, kundi para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at kabutihan. The way former President Duterte, Rodrigo Duterte, made the lead when he was the president. Yan po ang tapang at malasakit, inuuna at binibigyan ng totoong aksyon at mga gawain at programa ng gobyerno, pati pondo at resources, ang pagpapatibay at pagsusulong ng agendang pangkaunlaran sa hanay ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at ordinaryong mga Pilipino. Tapang at malasakit. The brand of Dutertismo, which is, yun ang kinatatakutan ng mga grupo nila Hontivirus, nila Dilima, at ng kanilang mga kabalahibo, and of course, pati po ang CPP, NPA, NDF, takot na maibalik muli ni Vice President Sara Duterte when she becomes president, which is already written in the stars, that it is her destiny na magiging pangulo muli ang isang Duterte sa katauhan niya, either earlier or on elections of 2028, mga kababayan. So, abangan po natin itong hakbang ng ICC kung sa susunod na mga schedule sa pre-trial presentation and trial na mga schedule ay malamang po hindi na rin po makikipagdalo pa o makikipagbahagi si Pangulong Duterte. Let us see kung anong gagawin ng ICC pa. Pero sa ngayon, kinilala at pinagbigyan po nila ang naging desisyon ni Pangulong Duterte that he is going not to attend and be part of any proceedings sa pre-trial at reading of charges na naka-schedule sa darating na February 23 to February 27. Sa gustong tumulong sa ating People's Advocacy Center na Bangon Sambayanan People's Movement, ang atin pong ginagamit na GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka-Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis kay Langging po. And if you want to support, you can also coordinate sa number na yan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Please don't forget to like, share, and promote all our videos na tatawagin na natin ngayon na Balita at Talakayan with Ka-Eric. News and information, analysis, and perspective. At yan ay ating advokasya para maiangat ng tuloy-tuloy at mapalakas pa. Hindi lamang ang kamalayan, kundi pati ang paninindigan ng ating mga kababayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka-Eric. Mabuhay!